Yes po. Tinatanggap mo ba siya ng puso at walang pag-aalinlangan bilang iyong asawa? Yes po. Magiging tapat ka ba sa kanya sa buong buhay, sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, sa lungkot at hidaya hanggang sa huling sandali ng iyong buhay? Yes po. Handa ka bang palikatin ang iyong mga tungkulin sa kanya bilang isang mabuting asawa? Handa. Ikaw, Mae, naparito ka ba ng pusang loob upang makipag-isang dibdib kay Ching? Yes. Natanggap mo ba siya ng taos-puso at walang pag-aalinlangan bilang iyong asawa? Yes. Magiging tapat ka ba sa kanya sa buong buhay, sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, sa lungkot at ligaya hanggang sa huling sandali ng iyong buhay? Yes po. Handa ka bang balikatin ang iyong mga tungkulin sa kanya bilang isang mabuting asawa? Amen. Yes po. Yaman din lamang na narinig natin ang kanilang wagas na hangarin na mag-alay ng kanilang pag-ibig at buhay sa isa't isa. Nais kong malaman kung mayroong tumututo sa pag-iisang dibdib ni Ching at Mae, o di kaya ay may nalalamang hadlang o balakid sa kanilang kasal ayon sa batas ng Republika ng Pilipinas. Wala po. Mangyaring lumapit at magsabi ngayon ni bago o sila pag-isahing dibdib. Comment down below. Alright, or subscribe. Subscribe. Kung walang tumututol sa kasalan ito, pakinggan natin ngayon ang panata ng pag-ibig at katapatan ni Ching at Mae sa isa't isa. May ikaw po lamang ang mamahalin ng buong buhay at buong puso. Pangako kong magiging tapat sa iyo. Tanging ikaw lamang ang susuyuin at kakalingain simula ngayon hanggang sa huling sandali. Babalikatin ko ang aking mga tungkulin bilang mabuting asawa. Kasihan nawa ako ng buong may kapal. Ching, ikaw lamang ang mamahalin ng buong buhay at buong puso. Pangako kong magiging tapat sa iyo. Tanging ikaw lamang ang susuyuin at kakalingain simula ngayon hanggang sa huling sandali. Babalikatin ko ang aking mga tungkulin bilang mabuting asawa. Kasihan nawa ako ng buong may kapal. Ching, hawakan mo sa kaliwang mong kamyan. And then, yung bulaklak mo sa kaliwang kamyan. And then, itaas ninyo ngayon ang inyong kanang kamay. At kayo ay sabay na manunumpa sa aking harapan. Susunod na page. Number 2. Sa harap ng kagalang-galang na konsol, sa aming mga saksi, kami ay nanunupa na pananatilihin naming banal at talisay ang aksa na ito. Sisikapin namin na maging matibay at matatag ang aming pagsasamahan. Mananatili kami bukas sa isa't isa sakali mga magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pagpalain mo kami ng buong may kapal. Ngayon ay sasaksihan natin ang pagpapalitan ng sisig ni Ching at Mae. Siya ang winner. Mabasahin mo yung number. Artin May, for May, isuot mo ang singsing na ito sa hisag ng aking wagas na pag-ibig, katapatan, at pag-aalay ng aking buhay. Ching, isuot mo ang singsing na ito sa isang ng aking wagas na pag-ibig, katapatan, at pag-aalay ng aking buhay. Ako ngayon ay mag-ahabilin sa mga saksi sa inyong lahat, maging sa mga ninong at ninong or witnesses, sa mga magulang natin na nasa Davao ngayon. Ngayong araw ay pinatunayan ni Ching at Mae sa harap natin ngayon ang kanilang dalisay na hangaring maging magkabiyak ng puso at ang kanilang panata sa isa't isa na maging tapat sa pagsasama habang sila ay nabubuhay. Sa mga saksing naririto,
kasama ng mga photographers. Kayo ang makapagpapatibay sa kanilang pagtatali ng puso at idalangin po ninyo na maging matagumpay ang pagsasama ni Ching at Maya. Amen. Amen? Amen. Okay. Yaman din lamang at walang humahadlang sa kasalang ito. Ako, si Hikan, ang Vice-Consul ng Republika ng Pilipinas sa Kaharian ng Espanya. Sa bisa ng kapangyarihan ginawad sa akin ng batas ng Republika ng Pilipinas, ay nagpapatibay sa inyong kasal at nagpapahayag na kayo'y ganap ng pinag-isang lingkid ayon sa batas ng ating bansa. Ngayon ay hinahayag ko na kayo ay mag-asawa ng lubos. Wow! Basta ng ako, hindi ako kasal, no? Pero if I may share an advice, no? Kasi ang pag-ibig naman, ang love, hindi lang naman yan romantic love, no? Yes. Pag-ibig natin sa magulang, pag-ibig natin sa anak, pag-ibig natin sa mga kapatid, mga kaibigan, no? Sabi sa Biblia, naniniwala man tayo, hindi. Ang dalawa ay may Ecclesiastes 4, chapter 4, verses 9 to 12. Ang dalawa ay mas maiksi kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwan ng isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Yes. Kawawa ang nagbuwalo kung nabagsak na nag-isa sapagkat wala siya tutulong sa kanya. Kung malamig ang panahon, maaari sila magtabi upang pareho mahigitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Lalo pa ang lubid na may tatlong pilipit na himla. Ito ay hindi mapuputol. I think simpong pastor dito. Tatlo. Sila. Makakapag-interpret nito. Pero ako sa isang simpleng pagkakaintindi ko dito, tulad ng lubid na dalawa, kayo yun. Diba? Mas hindi yun kung dalawa kasi may kasama mas matibay. Two is better than Paano pa one. kung may pangatlong lubid? No? Tama si Pastor, no? Ilagay natin Sentro. ilagay natin pangatlong lubid ang Panginoon, whoever is your He's God. the first. O ano, Yeah. kasi mas lalong titibay yun at mas lalong hindi mabibreak yung lubid na yun kung ilalagay natin, isasama natin siya as pangatlong lubid. No? Marriage is a partnership where two individuals combine their efforts and talents. In marriage, each person's strength complement the other. Together, spouses can face challenges with greater courage and resilience. If I may quote my father, sabi nga niya, marriage is not about finding someone who you can live with. It is about finding someone who you cannot live without. Marriage, kasal ay hindi daw tungkol sa pag-ahanap ng someone na kaya mong makasama araw-araw. Hindi daw yun ang purpose ng marriage. It's deeper than that. It's about finding the one person na hindi mo kayang mawala sa buhay mo. Yung tipong kahit anong challenges yung dumating, kahit anong distance pa ang mag-separate sa inyo, you'll choose to stay with him or her kasi alam mo, siya yung hindi ko kaya nang wala siya sa buhay ko. Amen. So as you step into this new chapter, tandaan nyo, it's just about it's not just about being partners in good times, pero sa lahat ng ups and downs. Surely, magkakaroon kayo ng ups and downs. Yeah. Pero pag may mga downs, alalahanin niyo yung araw na ito, namumurap kayo sa mga kaibigan niyo at sa family niyo, at yung pakiramdam niyo yung araw na ito para i-overcome yung mga challenges and downs sa buhay niyo pinag-asawa. Magsama kayo mabuti, magmahala ng tapat at mangyaring patutuparin ninyo ng walang pasubali ang lahat ng mga katungkulang nararapat sa bawat isa't isa. At lumayan kayo nawa at kasihan ng ating buong nagkapatid. Ngayon, bago matapos ang seremonyang ito, ikaw, Ching at Mai, ibinibigay ko ang pagkakataon ito upang ipahayag ninyo kung ano man ang gusto nyo sabihin sa bawat isa. Ikaw lang prepare. Bruto, ayos mo. Ayos mo, Ching. Sure lang wala. Kami nakasaya din. Kasi unang pagkakataon para ikasal. Kung meron man na medyo mabigat pero na susolusyonan din kasi pinakaunang pinupunta natin si Lord eh. So we have been praying
So maraming salamat. Yun, ikaw yung pinaka kumbaga sa stone, ikaw yung diamante ko. Promise ko na aalagaan ka. Hindi ko man mabigay lahat ng gusto mo. Okay. Promise lang na mamahalin ka sa abot na aking makakaya. Yun, ikaw yung pinakamagandang pangyayari. Ikaw yung pinakamagandang dumating sa buhay ko. Maraming salamat at I love you. I know. You're so blessed because I'm your... Joke lang. No. Short lang kasi hindi ako marunong pag wala ka. I have a lot of thoughts in my mind but I cannot voice out. But all I want to say is that I am so blessed and I am so thankful to God for giving me a man na kaya akong isip. Kahit minsan ay tirang, alam mo na yun. But still thank you for accepting me for who I am and staying with me. Even though almost 7 years, sa 7 years na yan, we're almost long distance relationship. So, thank you for being so strong. Because sabi nga nila hindi, ano yun, diba? Yung LDR doesn't work now. Oh, LDR works only for those who are strong enough. And I guess we made it. And yeah, God is so, God loves us so much because He allows our plans, ayun, ang dami nating plans, but lahat ng yung tinupad ni Lord. At hindi niya tayo pinahirapan na ng mas matagal. Bad story lang. Bad story lang. Dapat, siguro kung inantay ko na nandito ako sa, na hintay ko pagkapapil ako, it will take us time, it will take us money, but God did not allow that. And we are so loved by God. And thank you very much for everything that you have done in our relationship. And this is the start. And I vow to, just like typical vows na naririnig natin sa mga wedding, I vow to be your supportive wife. I will support you whatever your decision is, and I will submit myself to you as a wife. Kasi yan yung ni Lord sa submit your wife to wife, submit your husband. I love you more. Sana. So, I thank you. Maraming salamat. Wala nang sasabihin sa isa-isa. Ching, at this point, after the long messages and testimony, ay maaari mo nang halikan si Mike. Ilang minutes po. Dali tayo magsarapan. Aba, yung para mo kumakalit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ching, congratulations. Congratulations po sa inyong lahat for witnessing this wonderful union of souls na as we've heard from them chose to include God in their relationship. And I guess it is a beautiful testament despite the long distance relationship. As Maria has mentioned, they've tried and remain strong, and that became possible only because, of course, your support, and more importantly, having that at the center of your life and your relationship. Once again, on behalf of the Philippine Consulate General here in Barcelona, congratulations and thank you for making us part of your new chapter. Thank you. At this point, kayo muna, would you like to have a photo by yourselves? Isama na si Consol. Gitna natin. Gitna natin. I like it.